Ayan, praise the Lord. Magandang gabi po sa ating lahat at lalong-lalo na po sa ating Diyos na buhay. Magandang gabi po sa inyo na mga kasama namin ngayon sa online po sa buhay po ninyo na nakikinig at patuloy na nakasubaybay every time po na nagkakaroon ng online service ang church. Ayan, magandang gabi po sa inyo. Kumusta po ang buhay ng bawat isa? Kumusta po kayo sa inyo pong mga tahanan? Ayan, kumusta po kayo? Sadyang napakabilis ng panahon. Amen po. Nasa second week na po tayo ng September. Amen. Ilang araw na lang mag-October na naman. Amen po. At naniniwala po ako na ang pag-ibig ng Diyos kailanman ay hindi nagmamaliw. Ang pag-ibig ng Diyos ay patuloy na tapat sa buhay natin kahit may mga panahon na tayo ay hindi nagiging tapat sa Kanya. Magandang gabi po sa bawat isa. Ayan, so sa gabing ito, tayo po ay manalangin sa ating Panginoon para, amen, hallelujah. Ayan, purihin ang Panginoon. Sorry po, nagkaroon lang po ng technical error dito po sa ating church. Ayan, purihin ang Lord. Magandang gabi po muli sa ating lahat. Amen. Hallelujah. Kumusta po kayo? Ayan, kumusta po mga kapatid ko sa Panginoon? Kayo po na nariyan sa inyo pong mga tahanan. Ayan, saan man po kayo naroroon na sa oras na ito ay naka-tune in po. Ayan, kumusta po ang buhay ng bawat isa? Kumusta po ang spiritual na buhay po natin? Kumusta po ang relasyon natin sa Panginoon? Ayan, hallelujah. So sa gabing ito, ayan, tayo po muna ay dumulog sa Lord before po tayo mag-umpisa para sa paghahayag ng salita ng Diyos. Amen? And before tayo mag-praise and worship sa ating Diyos sa gabing ito. Ayan, sige po, manalangin po tayo. Yes, Lord, makapangyarihang Diyos na may likha ng langit at lupa. Salamat po, Panginoon, muli sa pagkakataong ito. Diyos, na kami po, Panginoon, ay binigyan mo ng pagkakataon, ng pribilehyo, Lord, na maisagawa ang gawain mo sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa kalakasan ng aming mga pangangatawan sa buong araw, Panginoon, Lord, na sinamahan mo kami mula sa service ng umaga, Panginoon, hanggang ngayon, Panginoon, Lord, salamat po. Tunay na sa pamamagitan lang ng grasya mo, kami ay nabubuhay, Panginoon, Lord. Salamat sa biyaya mo na nararanasan namin sa bawat araw. Panginoon, sa oras na ito, humihingi po kami ng tawad sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa mga pagkakasala po namin. Hayag man ito, hindi, kita mo ang lahat, walang lingid sa iyo. Panginoon, patawarin mo po kami. Sa oras na ito, O Diyos, nagpapakumbaba ang aming puso sa iyong harapan, Panginoon, at patuloy na humihingi ng tawad, O Diyos, sa gabing ito. Lord, sa oras na ito, akin pong itinataas ang internet connection, Panginoon, saan mang dako ng lugar, Panginoon, hallelujah, na naaabot, O Diyos, ng online service na ito. Dalangin ko, Panginoon, ang stable, Panginoon, na internet connection in Jesus' mighty name. Lord, sa bawat makakapakinig ng iyong banal na salita sa gabing ito, dalangin ko, O Diyos, na tumimo sa puso ng bawat isa, Panginoon, at maging sa gagamitin mo na maghahayag ng iyong banal na salita sa oras na ito. O Diyos, dalangin namin mula ulo hanggang talampakan, Panginoon, ay i-anoint mo po in Jesus' mighty name. Naniniwala po ako na sa lahat ng mga pinapatayo mo sa pulpit na ito, Panginoon, Lord, inilagay mo na sa aming mga bibig ang mga nais mo na maihayag sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Gamitin mo lamang ang buhay namin ng patuloy, Panginoon, at kami ay patuloy na nagpapakumbaba at
inaamin namin na kami po ay limitado, O Diyos. Lord, umaasa kami sa anointing mo, umaasa kami sa kapangyarihan mo na siyang kikilos sa gabing ito. Maraming salamat po. In Jesus' name, amen and amen. Ayan, shout out po sa mga nakatune in sa oras na ito and praying po na hanggang sa matapos po ang gawain ng Panginoon sa gabing ito ay patuloy po tayong mag-tune in. So, akin pong tinatawagan ang atin pong mga alab worship para po tayo ay i-lead sa praise and worship. Let's praise Jesus! Come on, hallelujah! Purihin natin ang Diyos. Sabihin natin, purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon ng buong sanlibutan. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon ng buong sanlibutan. Ng buong sanlibutan. Sing hallelujah! 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 Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Tayong lahat ng buong sanlibutan. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!
Pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang, Jesus. Minsan pa natin sabihin sa Panginoon, dalangin ko. Dalangin ko, makita ka, nais mapagmasdan ang iyong mukha. Hawin mo ang ulan, nais masilayan kalwalhati. Dalangin ko, dalangin ko, makita ka, nais mapagmasdan ang iyong mukha. Hawin mo ang ulan, nais masilayan kalwalhatian mo. Lagi kang pupurihin, itatanghal ang ngalan mo. Pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lang. O lagi kang pupurihin, itatanghal ang ngalan mo. Pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. O lagi kang pupurihin, tatanghal ang ngalan mo. Pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw. O sabihin natin, lagi kang pupurihin, itatanghal ang ngalan mo. Pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. O lagi natin purihin ang Panginoon. Hallelujah. Come on, sabihin natin sa Panginoong Diyos. Lagi kang pupurihin, tatanghal ang ngalan mo. Pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lang. Gawin mong panalangin. Kang pupurihin, itatanghal ang ngalan mo. Pasasalamat ay sa'yo. O lagi kang nanaisin. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lang.
Pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin. Ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, ikaw ay sapat, ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko. Minsan pa natin sabihin, ikaw ay sapat. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Oh, Jesus. Sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Oh, Jesus. Sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Oh, Jesus. Sa'yo lamang, sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Oh, Jesus. Sa'yo lamang, sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang ating isigaw. Sa'yo lamang, sa'yo
ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. O Jesus, sabihin natin muli, ikaw ay tapat. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. O Jesus, ikaw lamang. Oh, ikaw lamang. Kami magtitiwala sa'yo. Sa'yo lamang. Ating muli natin sabihin sa Panginoon, lagi kang pupurihin, tatanghalang ngalan mo, pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko ikaw, for the last time, lagi kang pupurihin, itatanghala ang ngalan mo, pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko 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 ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko ikaw lamang, Jesus. Ating ibigay ang pinakamalakas nating papuri, ang laging papuri, magluwalhati sa tunay na dakilang ating tinataas ngayong umaga. Walang iba kundi ang Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, Panginoong Jesus. Hallelujah! Ayan, praise the Lord. Hallelujah. Sino po dito nakisabay? Sino po dito damang-dama yung presence ng Lord habang tayo po ay nagpupuri sa Panginoon. Amen. Lagi kang pupurihin. Amen po. Napakasarap po sa sa ating puso, napakasarap sa pakiramdam na palagi nating pinupuri ang ating Diyos. Ano man yung sitwasyon ng buhay natin. Amen. Hallelujah. Andoon yung passion na natin. Amen po. Na magpuri sa Panginoon. Ayan. So sa umagang ito, umaga talaga, hallelujah, sorry. Sa gabing ito, purihin ng Lord. Talaga, ang bilis nga talaga ng panahon, amen. Umaga na agad. Ayan, so sorry po, ayan. So sa gabing ito, sino na po dito sa atin yung excited na po na makinig ng salita ng Diyos? Amen. So kung saan man po tayo naroroon sa oras na ito, pumili na po tayo ng magandang place. Ayan, yung walang makakaistorbo sa atin. Amen, na hindi tayo maistorbong makinig ng word ni Lord. Ayan, kunin natin yung mga bagay, yung mga salita ng Lord na siyang magiging gabay natin
sa bawat araw ng buhay natin, yung mga corrections, ayan, yung mga rebukes ng Lord, yung mga makapag-i-encourage sa atin, sa ating pananampalataya, yung mga makapagpapalakas sa atin, ayan, kunin po natin yun. Amen. So sa gabing ito, ako po ay nagagalak na ipakilala ang lingkod ng Panginoon na siyang gagamitin niya para maipahayag ang salita ng Diyos. Walang iba kundi ang ating kapatid na si Brother Rainmark de la Cruz. Ayan, palakpakan po natin ang Lord. Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome po sa ating online service. So, bago ang lahat, gusto ko po muna kayong kamustahin sa inyong mga buhay. Kamusta na po ba kayo? Yun yung tanong na laging sagot ay hindi totoo. Yun yung tanong na pag kinamusta ka, hindi mo alam kung okay ba siya or hindi. Yun yung sagot, yun yung tanong na ang daming nagsisinungaling. Yung kumusta ka, kung okay ka ba. So, bago ang lahat, ang gabi sa aking ituturo ngayon, supposedly 3 months ago ko pa itong naisip na topic. Nagtataka po ako bakit ito yung topic na parang naiisip ko palagi. Which is, sa dami-dami ng pwedeng itopic, bakit ito yung pwede? Or bakit ito yung pumapasok sa akin, Lord? Kasi, sa totoo lang, itong topic ko ngayon ay ang hirap i-apply sa tunay na buhay. Ngunit, may rason. So, nagtataka ako bakit ito palagi. So, nagtanong ako kay Sis Dayan, bago ang lahat, bago ako magturo. Sis, paano yun? Parang ang hirap ko naman atang magturo nang hindi ko naman nai-apply sa tunay na buhay. Parang ang hirap naman kasi, nagtuturo ka, hindi mo naman, yung mga tinuturo mo, hindi ko naman nakikita sa pamumuhay mo yan. Alam nyo, ang pinakamahalaga po dito ay magbahagi ng salita ng Diyos at magbigay ng inspirasyon sa iba. Ngunit, bilang tagapagsalita, mahalaga rin na matutunan natin at may apply upang sa mga tagapagkinig ay mas maiganyo silang maniwala sa sinasabi mo na galing sa Kanya. So today, ang ating topic ay the power of being forgiver. So, bago ang lahat, kung mapapansin nyo, in-specify ko po yung forgiver. So, i-identify muna natin kung ano yung power. So, pag sinabi nating power, may iba't ibang klase ng power eh. Maaaring kapangyarihan, kabilang mamuno, or kakayahan. Pero yung power po natin dito ay kakayahan. So, may power po tayo. So, pag nagpatawad ka, may 4 po tayong parang may i-apply or may kapangyarihan po, may kakayahan po tayong 4 na kapag ikaw ay nakapagpatawad. So, yung 4 na forgiver o being forgiver, may binigyan ko po siya ng meaning bawat isa, yung 4. So, pag nakapagpatawad ka, meron kang 4. So, una, freedom and a peaceful life. So, ang sarap pakinggan. Parang, ang sarap pakinggan na nakapagpatawad ka, ay mas peaceful yung buhay mo, mas tahimik. Kasi parang kung iisipin natin, ang hirap. Kasi ang pinakamahirap gawin bilang tao, ito aminin nyo, sa lahat ng mga nanonood, alam kong relate din po kayo dito, ang pinakamahirap ay magpatawad. Kung sa
Sa buhay natin bilang tao, ang hirap magpatawad. Ayaw mo na nga magpatawad eh. Hanggat maaari, gusto mo, nandun pa rin yung sakit. Pero God wants you to forgive. So bakit kailangan magpatawad? Kasi unang-una, pag nakapagpatawad ka, magkakaroon ka ng freedom and a peaceful life. Kasi sabi dito, ang tunay na kalayaan ay hindi lamang sa anong gano'n. Kasi pag malaya ka, yes, yan na doon yung pagiging malaya natin, na gawin yung mga bagay na gusto natin. Pero, kapag nakapagpatawad ka, hindi yung malaya na gusto mo nang gawin, kundi nawala na yung sakit, puot, at hinanakit na nararamdaman mo. May napanood po ako sa online service na sabi niya, ang dapat wag mong itanim sa buhay mo ay ang sama ng loob. Kasi pag tinanim mo po yan, hanggang sa tutubo ng tutubo, ikaw yung maapektuhan, samantalang siya, okay siya. Parang ang hirap na pag ikaw yung ginawahan ng masama, parang ikaw yung nagsasuffer, pero siya yung gumawa ng masama. Pero, sabi dito, na huwag po tayong maghiganti pag sila po ang gumawa ng masama po sa atin. Kasi the moment na pinagpala ka ng Lord, ay nahihipagganti ka na niya sa Kanya. So, pag peaceful life, ang sarap bilang tao, ang sarap mamuhay ng mapayapang buhay. Na kapag tayo ay nakapagpatawad, ay makakalimutan ang nakaraan o trauma na narasan mo sa sakit na iyon. Bakit? Bilang tao, ang hirap-hirap magpatawad. Kasi una, nahihirapan tayo na kapag pinapatawad natin, baka takot, nandiyan yung takot na maulit. Ay, pag pinatawad ko to, wala din. Kasi, uulitin at uulitin ito. Yun yung nasa isip natin every time na nagpapatawad tayo. So may apat po akong na ilista po dito na kung bakit po tayo nahihirapan sa pagpapatawad. Una dito yung damang-dama mo palagi, yung sakit. Parang yun yung mga masasakit na salita na pinagsasabi sa'yo na tagos hanggang buto na sinabi nung grade 1 ka until you graduated as bachelor's degree. Nandun pa rin yung sinabi sa iyo na hindi ka like for example, hindi ka makapagtatapos. Pero, higit sa lahat, yun yung naging blessing mo eh. Kasi unang-una, pag pinagsasabihan ka na hindi ka makakapagtapos, yun yung nagiging motivasyon ng tao upang to move on that success. Parang, sinasabihan ako nun, hindi pwede, kailangan kong i-reverse palagi yung sinasabi ng negative sa akin. Pangalawa, galit at hinanakit. Tapos, yun, pang-apat, yung kawalan ng pagtitiwala. Siyempre, dahil nasaktan ka niya, wala na din yung tiwala. Pero, ang mahalaga po sa atin bilang tao ay magpatawad. So, narito po tayo ngayon upang masaksihan ang apat na kakayahan mo or the power of being forgiver. Number 1, the freedom and a peaceful life of being forgiver. So, ang kalayaan at mapayapang buhay ay laging magkadikit. Kasi, yes, nandun ka na sa pagiging malaya pero hindi ka naman masaya. Dapat palaging magkadikit po ang freedom and a peaceful life. Kasi ang freedom, yes, malaya po tayong gawin yung mga gusto natin. Pero, hindi ka naman peaceful. Hindi ka naman at peace. Parang, yes, nagagawa mo pumasyal sa iba't ibang lugar. Pero yung hindi peaceful yung usap kasi feeling mo
may ginagawa silang masama sa'yo. Parang nawala yung peaceful na buhay, pero malaya ka. So, kailangan pong magka-partner palagi ang freedom and a peaceful of being forgiver. Sabi dito sa 1:14 verse 24, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang kapayapaan ay ibinibigay ko din sa inyo. Hindi ito gaya ng ibinigay ng sanlibutan. Huwag magulimyahan ang iyong puso ni matakot man. So pag binigay na yung kapayapaan, ito na yung freedom mo eh. A freedom to of being forgiver. Yun yung makukuha mo. So pangalawa, the power of being forgiver is the opportunities for continuous growth of being forgiver. Dahil ang pagpapatawad ay hindi lamang nagbibigay ng kapayapaan sa ating buhay, ngunit nagbubukas din ng oportunidad para sa patuloy na paglago natin bilang Kristiyano. Kapag tayo ay nakapagpatawad, tayo ay nakapamuhay ng may kapanatagan at katahimikan na nagbibigay sa atin ng lakas ng loob upang mag-explore sa bagong karanasan at umunlad. Kasi tayo, pag patuloy po tayong nag-i-stay doon po sa sakit na naranasan po natin, you will never move forward to the future. So for me, ito yung parang binigay ni Lord sa akin na parang nag-iisip ka pa dyan. Pero yung nakasakit sa'yo, naka-forward na. Parang pag-iisipin mo, unfair, nakalakad na siya, pero ikaw hindi pa. Pero, ako yung biktima, parang ganun. So, kailangan nating magpatawad upang nang sa ganun, yung opportunities na meron tayo ay magpatuloy sa ating buhay. So, kapag tayo ay lumalago at umunlad, tayo ay mas nagiging matatag at mas malakas. Dahil pag tayo ay patuloy na lumalago, alam po natin yung direction natin sa buhay. Mas malalaman po natin, with the guidance of the Lord, mas alam po natin yung patutunguhan natin. Dahil yung isip mo ay payapa at may peaceful na buhay. Dahil dyan, mas tuloy-tuloy yung paglago natin bilang Kristiyano. So, opportunities towards growth. So, kapag tayo ay nagpatuloy na maghanap ng oportunidad para sa paglago at pag-unlad, ang gamitin ito ay mas mabuting tao, upang mas maging mabuting tao. Sa ganitong paraan, ay makakapamuhay ng may kapayapaan at kasiyahan at tayo ay makapagbibigay, sabi ko nga, ng inspirasyon sa iba. Yes, nandun na tayo na ang hirap magturo na hindi naman ina-apply sa totoong buhay. Pero, ang pinakamahalaga din pala dyan ay makapagbigay ng inspirasyon sa iba. Yung isang tao na may inspirasyon mo, ay malaking bagay na sa Lord yun. Malaking impact sa Lord na yun. So, sinabi dito sa Pedro 3 verse 18, datapwat lumago kayo sa biyaya at kaalaman ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jose Cristo. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian ngayon at hanggang sa araw ng walang hanggan. So, yun. So, ang sarap. So, una, freedom and a peaceful life. Number 2, opportunities for continuous growth of being forgiver. So, number 3, ito. Isa po ito sa isa ito sa pinakamahalaga
Sa the power of being forgiver is number 3, uniting brain, heart, and soul through spiritual spirit of being forgiver. So, kailangan po na pag tayo po ay nagpatawad, kailangan pong magkakakonekta lahat ng sinasabi ng isip, puso, soul through spiritual spirit. Alam niyo kung bakit? Kasi mas magkakaroon ka ng payapang buhay at peaceful na buhay. Payapa at peaceful na buhay. At the same time, mas pagpapatuloy yung growth bilang Kristiyano. 'Di ba? Ang hirap sabihin, tayo bilang pinapatawad na kita. Pero the way kang kumilos sa kanya, parang hindi mo na pinapansin. I am guilty for that. So, inaamin ko, guilty po ako doon. Na, pinapatawad na kita. Ang daling magsabi, pero mahirap gawin. Pinapatawad na kita, pero the way kang kumilos, pinapatawad, parang yung kilos mo, masama pa rin yung loob mo. Kasi nga, every time na nakikita siya, parang bumabalik. Pero, pag nagpatawad ka, ibig sabihin, kailangan mong kalimutan lahat. Kasi paano ka na magkakaroon ng kakayahan ng number 1 at number 2 kung hindi mo kinalimutan lang lahat pag nagpatawad ka. So, kailangan po magkakakonekta yung sinasabi ng bibig sa isip at puso, soul, through spiritual spirit. Kasi ang pagpapatawad ay isang mahalagang aspeto ng ating spiritual na paglalakbay. Kapag tayo ay nagpapatawad, tayo ay nag-iisa ng ating isip, puso at kaluluwa sa pamamagitan ng spiritual na espiritu. Gaya ng sinabi ko kanina. So, dito sa Biblia, sinabi dito sa Mateo 6:14 verse 15, sapagkat kung pinatawad ninyo ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, ay patatawarin din kayo ng Ama sa langit. Ngunit kung hindi kayo nagpatawad, kung hindi ninyo pinatatawad ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman patawarin ng Ama ang iyong mga kasalanan. Yun. So, kung iisipin mo sa buhay na, ang hirap gawin. Bilang tao, ito yung pinakamahirap gawin. Pero, kaya na ang sabi ko nila, God wants you to forgive. So, patawarin mo ang ibang nakasakit sa iyo gaya ng pagpapatawad ng Panginoon sa iyo. Kasi yun ang mahalaga. At yun ang kalooban at gusto ng ating Panginoon. Na kahit mahirap, kailangan. So, number 4, reflecting on the blessing you've received. Alam nyo, sa akin, na pag ako'y nalulungkot, or pag naalala ko yung mga bagay na labis akong nasaktan, iniisip ko na lang yung mga bagay na ito, gusto kong bigyan kayo ng tips kung paano nyo kasi pag sinabing hindi ko masasabi sa inyo na bukas okay ka na, kasi magkakaiba tayo ng sitwasyon. Pero ito yung tips na sinasabi ko na pag ikay nalulungkot or nahirap na naalala mo yung mga sakit na iyong dinanas, alalahanin mo lang yung mga bagay na kung paano ka pinagpala ni Lord. Alalahanin mo na pag naalala mo na yung mga alam mong nakakasakit sa damdamin, pumikit ka ng kahit 5 minuto. Ipikit mo kung ano yung mga pagpapalang ibinigay ng Lord sa iyo
sa buhay mo. Alalahanin mo. Ako nga, every time na kapag nalulungkot na ako or dumadating na ako sa puntong pag naalala ko yung mga sakit na yun, parang gusto mo na lang, alam mo yung gusto mo nang itumba lahat ng mga gamit sa bahay, basagin ng TV, basagan lahat ng mga, supposedly yun ang naalala ko. Pero after that, pag nagiging kalmado ka na, isipin mo na yung bagay na pinagpala ka. Kasi mababawasan yung mga sakit na nararamdaman mo, ay, that day pala, yung pinagpala niya ako ng Lord. Isipin mo yung matagal mo nang pinag-pray pero binigay ni Lord sa'yo. Isipin mo yun nang kahit papaano ay maibsan yung kalingkutan na nararamdaman mo. Kasi that's what I always did. Supposedly, ito ay hindi siya pagiging OA. Na pag ako yung nalulungkot na, share ko lang yung example, tinitignan, binabalikan ko palagi yung result ng let nung ako yung nag-tech. Kasi alam ko 50-50 paano ako papasa as unit earner. Tapos more than 2 weeks lang yung review. Kung babalikan ko yun yung araw, yung lumabas na result, yun yung araw na pinagpala ako ni Lord eh. So yun yung alalahanin ko. Yun yung araw na binigay na yung yung sinagot na ni Lord yung panalangin mo. So, kahit alam ko naman na nakapasa ako last year pa, so chinecheck ko palagi na, let result 2024. Medyo OA, pero yun yung alam ko magpapaibsan eh. Na pag ikaw, naalala mo na yung mga sakit na naibato sa'yo ng mundo, alalahanin mo din yung mga pagpapala na naibigay sa'yo ni Lord. Kasi kahit papano, maiibsan yung kalungkutan natin bilang tao. Alam nyo, sa akin, sa personal na buhay ko, gusto ko lang pong i-share sa inyong lahat na dumating po ako sa pinaka mabigat na problema na akala ko sa television ko lang siya mapapanood. Na akala ko dati sa television, di ba alam nyo naman pag sa television, masyado nilang ine-exage yung mga kwento, mga istorya upang mas sa ganun ay mas tangkilikin ng ibang tao yung iyong movie. Pero bakit sa totoong buhay naranasan ko siya? So kung iisipin yung problema na yun, na-exage na, totoo pala. Alam nyo, nagtataka ako last year, grabe yung pagpapala na naibigay sa akin ni Lord. Parang halos lahat, tuloy-tuloy, yung mga blessing na nagbigay sa akin at sa aking pamilya. Tuloy-tuloy. Then this year, parang bakit ganun? Pag inisip natin, bakit the moment na pinagpapala mo ko, Lord, ang laging kapalit nun ay pagsubok. Di ba? Parang napapatanong ka. Parang, kung iisipin natin, Lord, wag mo na lang akong pagpalain. Parang after noon, hindi mo na akong bibigyan. Okay na kung normal lang. Pero alam nyo, na pag binibigyan tayo ni Lord, alam niya kasing kaya natin eh. Alam niyang kaya nating lagpasan bilang tao. At nang sa ganun, mas magpapatuloy yung paglalago natin pag binigyan tayo ng pagsubok. So, pagsubok, ang mga pagsubok na naranasan mo ngayon ay kapalit nito ay blessing. So pagtapos ka na doon, pagpapala na kapalit. So, ano yung the power of being forgiver? Number 1, freedom and a peaceful life. Number 2, opportunities for continuous growth. And number 3, uniting brain, heart, soul through spiritual spirit. And number 4, reflecting on the blessing you've received. And that's the power of being forgiver. So, magandang gabi po sa atin lahat.
Ayan, praise the Lord. Ako po'y nagbabalik muli ang inyong MC for tonight. Ayan, salamat po sa buhay ng ating kapatid na si Brother Rain. Ayan, salamat ko sa mensahe ng Panginoon na naihayag sa gabing ito. It's all about the power of being a forgiver. And binigyan po doon ng acronym ni Kuya yung patungkol sa forgiver. Yung letter F, ang sabi niya doon, letter F, ayan. Freedom and peaceful life. Letter O, opportunities for continuous growth. Letter U, uniting brain, soul, spirit, and heart. And letter R, reflecting of the blessings you have received. Amen. So, dito po sa kanyang itinuro, it's all about pagpapatawad po. Ayun. So, kung titignan po natin sa sa naituro po niya, kaakibat din po ng kanilang mga testimonies. Sabi niya dun sabi niya kanina na every time daw po na napagpapala yung buhay niya, amen, ayan, after nun meron ding mga pagsubok na napagdaraanan. Dumaan din siya sa mga pagsubok ng buhay, amen. But then, napakahalaga daw po yung pagpapatawad. Sa atin po, sino po dito yung naranasan na nasaktan? Ayan. Sino po dito naranasan na nagawan siya ng di ka nais-nais ng kanyang kapatid, ng kanyang kapwa, ng kanyang kaibigan. Amen. Napagsalitaan siya ng negative, nireject. Hallelujah. Purihin ang Lord. Salamat sa Panginoon kasi alam niyo po ang pagpapatawad, sa totoo lang, kapag tayo po ay sobrang nasaktan, ang hirap po Amen. Ang hirap pong ibigay ang pagpapatawad sa ating kapatid, sa ating kapwa, sa ating kaibigan. Amen. Ngunit kung ang Panginoong Jesus ang siyang nananahan sa ating puso, madali lang po nating maibigay. Kahit na halimbawa, sa oras na ito, may nakasakit ng damdamin mo or may nag-chat sa'yo, nakasakit ng damdamin mo. At that moment, masakit. Amen? But then, kung uunawain mo yung pag-ibig ng Diyos, ayan, kung nauunawaan natin ang malawak na pag-ibig ng Diyos, maigagawad po natin ang pagpapatawad. Sabi nila, ang tawag dito, kapag sobrang nasaktan daw ang tao, sabi ng mundo, time will heal the pain, but no. Amen? Ang salita ng Diyos ang mag-heal ng pain. Amen? Sa mga brokenness natin. Amen? Maging sa mag-asawa. Amen? Naniniwala ako na sa mag-asawa, maraming daraanan ng mga pagsubok ng buhay. Amen? Andoon yung talagang masakit. Amen? Pero kapag ang sentro ng pamilya ay si Jesus Christ, amen, madali lang po na makapag-move on, madali lang makapagpatawad, madali lang muling magpatuloy sa buhay. Amen po. And isa pa, sabi sa Matthew chapter 18, sabi niya po doon, buksan ko po. Matthew chapter 18 ba yun? Ayun. 18 chapter 20. Matthew chapter 18 verse 20, sorry po. Verse 21, sabi po niya dito, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang aking kapatid? Amen? Na nagkakasala sa akin. 7 beses po ba? Sumagot si Jesus, hindi 7 beses, kundi 70 ulit na 7. Ibig sabihin, infinite. Amen? Walang katapusan. Amen. Araw-araw dapat marunong tayong magpatawad. Amen. Kasi ako po sa buhay kong ito, maraming beses akong nasaktan ng aking kapwa. Amen. Ayan. Maging sa pag-ibig, ayan, purihin ng Lord. Noon yan. Noon. Oo. Pero ngayon masaya ako dahil talaga namang si Lord. Hallelujah. Masaya ako dahil sa dinami-rami ng mga pinagdaanan kong pagsubok, mga brokenness, mga pains, ganon. Andoon po yung naranasan ko kung paano po naging triple, amen, yung naranasan ko kung paano naging infinite, amen, yung pag-ibig ng Panginoon sa akin. And talagang ang pupuno sa puso natin, amen po, para maibigay natin yung forgiveness,
and reconciliation, amen, is the love of God. Amen? Yung pagmamahal ng Diyos, hindi mo maibibigay ang forgiveness. Hindi mo maibibigay ang reconciliation sa mga taong nakasakit sa'yo, sa asawa mo, sa kaibigan mo, amen, kung walang Kristo sa ating puso. Amen po. Kasi ganito po yon, kung talagang tayo po ay may Kristo sa buhay, amen, ang tawag dito, madali nating maibigay sa ating kapwa ang pagpapatawad. Amen. Sabi ng iba, napakahirap talagang magpatawad. Oo, nandyan na tayo. Amen. Kung gugustuhin nating magpatawad, makakapagpatawad tayo. Pero kung hindi natin gustong magpatawad, ang ladpukal, amen, ang kapoy nagawaan tayo, nagtayo labay suman patawad. Amen. But then, lagi nating tatandaan na ang pag-ibig ng Diyos, napakalawak. Amen. Walang hanggan ang pag-ibig ng Diyos. Kaya yun po yung dapat lagi nating pairalin sa ating pang-araw-araw na buhay. Amen. Dahil ang mundong ito, maraming mga bato yan, lalo na sa atin na mga Kristiyano. Ayan, nasa atin lagi ang mata ng mundo. Amen. Tayo lagi yung tinitignan, but then mas iparamdam pa rin natin sa kanila yung pagmamahal. Amen. Ipakita pa rin natin sa kanila yung pagmamahal upang sa ganoon ay makita ang Jesus Christ sa ating buhay at maging sila ay lalapit sa ating Panginoong Jesus. Amen po. Amen. Hallelujah. At sabi nga niya doon, may kalayaan daw po. Amen. And a peaceful life. Mapayapa ang buhay kapag tayo po ay marunong na magpatawad. And then, ang pagpapala ng Panginoon ay, walang bridge. Amen. Walang bridge, walang hahadlang sa pagdaloy ng pagpapala ng Diyos kapag tayo ay walang kaaway, walang kagalit. Amen. Ayan. So, purihin ang Panginoon sa gabing ito. And salamat muli sa buhay ni Kuya Rain. Thank you, Kuya. Ayan. Salamat po sa buhay mo at maging sa family mo. Amen. Na nagiging inspirasyon ng bawat isa sa amin. Amen. Lalo na ang iyong Cutie Zai. Ayan. Purihin ang Lord sa buhay ni Cutie Zai. Ayan. Purihin ang Lord. Salamat po sa inyong buhay. Ayan. So, sa pagkakataong ito, tayo po ay manalangin sa Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Salamat, Panginoon, muli sa pagkakataong ito, Panginoon, na nakapakinig kami ng iyong banal na salita. Salamat, O Diyos, sa buhay na patuloy na ipinapamalas mo sa amin, ipinaparanas mo sa amin ang malawak na pag-ibig mo. Salamat sa pagpapatawad sa aming mga kasalanan, Panginoon. Lord, sa mga nagawa naming mali, salamat po. Salamat, Lord, tinuruan mo kami kung paano ang magpatawad sa aming kapwa, Panginoon. Salamat po. Lord, sa oras na ito, salamat sa buhay ng aming kapatid na si Brother Rin. Pagpalain mo po ang kanyang buong pamilya in the mighty name of Jesus. At maging ang kanyang trabaho, Lord, at maging sa lahat, O Diyos, ng kanyang makakasalamuha, maging pagpapala siya sa pangalan ni Jesus. And Lord, sa lahat ng mga nakasama namin sa online, Lord, pagpalain mo ang buhay nila at patuloy na samahan sa pang-araw-araw na pamumuhay sa mundong ito. Maraming salamat po, Panginoon. Ikaw lamang ang maparangalan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan. So, dadako na po tayo sa mga announcement sa gabing ito. Ayan, meron po tayong prayer meeting. Ayan po. Ang atin pong mga announcement, meron po tayong prayer meeting. Every Saturday po yan at 1 p.m. Ayan, 1 p.m. po. Purihin ng Lord. And tayo pong lahat ay inaanyayahan ng Panginoon na sama-samang manalangin dito po sa ating church. And then, after po nun, meron po tayong alab worship practice. Ayan, purihin ng Panginoon. Sama-sama po tayo. Ayan, sa mga nais po na mag-join ng alab worship. Ayan, invited po tayo and welcome po tayo dito po sa ating church. Amen. Hallelujah. And then, meron din po tayong Sunday service. Ayan, physical service. Ayan, every 8:30 po yan. Nag-uumpisa po ng 8:30 ang atin pong opening worship. And ang atin pong live, amen po, is nag-uumpisa ng 9 a.m. hanggang 11:30. So, sa mga hindi makapunta dito, meron din po tayong online noon. May live po iyon. Ayan. So, meron din po tayong, hallelujah Lord, midweek. Ayan, fire night.
So lahat po tayo ay inaanyayahan ng Lord na maka-attend dito po sa ating church. Every Wednesday po yon, amen, at 7 p.m. to 9 p.m. Ayan. So meron din po tayong Astig online cell meeting via Messenger. So sa lahat po ng mga Astig ay invited po ang lahat na maka-join sa atin pong online cell meeting via Messenger. Ayan. So sa atin pong page, ayan, yung Jesus Reigns Forever International Ministry or Bistondo, paki-click po iyon or paki-visit and like po iyon para po every time po na meron po tayong mga gawain na gaya nito is makikita po natin sa atin pong mga Facebook account. Ayan. So, meron din po tayong every Monday to Saturday na online Bible study ng Dream Center. Ayan. So, i-search po natin sa ating Facebook account. Ayan, ang Jesus Reigns Forever International Ministry, Dream Center. Ayan, visit and like po. At para makapag-notif po sa atin pong mga Facebook account. Ayan. So, ayun, every 8 p.m. po yun nag-uumpisa hanggang 10 p.m. Ayan. So, hallelujah. Hanggang 10 ba? 8 to 9 pala, sorry. Purihin ng Lord. So, ayan. Ayan, so purihin ng Lord. So, meron din po pala tayong tithes and offering, giving back to God. Makikita po natin doon ang ang tawag dito, Metrobank account ni Pastora. Ayan, di ba nagano sa natin? Hallelujah. So sa mga nais makapagpaabot ng kanilang mga tithes and offering, ayan. So, meron naman po tayong makukontak. Amen po. Sila Brother Jenny Boy and Pastora po, ayan. So, purihin ng Panginoon. Hanggang doon na lamang po ang ating mga announcement. Salamat sa Panginoon. So, akin pong tinatawagan si Ate Dayan para sa benediction. Hallelujah, Lord. Ako na? Sige daw po. Sorry po. In behalf of our minamahal na Pastora Elisa Katugas, so tanggapin po natin ang pagpapala ng Panginoon sa gabing ito ng may buong pananampalataya. The Lord bless you and keep you. The Lord may make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord may lift up His countenance upon you and give you peace. Shalom, shalom. Ayan, so magandang gabi pong muli sa ating lahat and salamat po sa lahat ng mga nakasama namin sa gabing ito. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. God bless everyone and good night po.